Si Ryuta Sakamoto ay gumugugol ng buong araw, araw-araw sa paglalaro ng online na video game na kilala bilang Bituum. Isang natatanging laro kung saan ang mga manlalaro ay maaari lamang gumamit ng mga bomba na may hanggang 8 uri ng mga bomba na kilala bilang mga BIM at mga naghahanap ng sonar sa kanilang disposal. Napunta si Ryuta bilang ika-10 pinakamahusay na manlalaro sa mundo. Kahit na, siya ay naglalayong maging numero 1. Bilang isang 22 taong gulang na NEET, sinasayang ni Ryuta ang kanyang kabataan sa pamamagitan ng paglalaro ng Bituum sa kanyang silid. Ang kanyang dahilan ay na ang laro ay nagbibigay daan sa kanya magpainit sa pantasya ng pagiging malakas. Nakatagpo ng kaginhawahan si Ryuta sa virtual na mundong ito. Mayroon pa siyang in-game na asawa na nagngangalang Hamiko. Isang araw, pagkatapos ng paglalaro sa buong araw ay natutulog siya, ngunit nang imulat ang kanyang mga mata ay nasa isang hindi pamilyar na paligid. Siya ay natigil na nakalawit sa isang puno na may parachute na nakakabit sa kanya. Sa kalaunan ay bumaba siya ngunit walang anumang alaala kung paano siya napunta sa isang kagubatan. Napansin niya ang isang uri ng berdeng salamin na nakaimbed sa kanyang kaliwang kamay. Ang kanyang isip ay dumiretso sa pagkidnap ng isang UFO. Paglakad pa ng ilang hakbang, nakakita siya ng bag na naglalaman ng pampalit na damit, charger ng telepono, at toneladang tsaa. Napag-isip-isip ni Ryuta na malamang ay may pupuntahan siya noong nakaraang gabi. Nagsisimula siyang lumingon-lingon sa paligid upang malaman kung saan nga ba siya napunta. Sa ngayon ay nakatagpo siya ng ilang mga bug at insekto. Siya ay patuloy na tumatakbo ng tumatakbo hanggang sa siya ay bumagsak sa labas ng kagubatan at mapunta sa ilang buhangin. Sa harap niya ay isang malawak na kalawakan ng tubig. Napunta siya sa isang liblib na isla. Nakaupo siya sa isang puno, sinusubukang alalahanin ang nakaraang gabi. Ang mga alaala ay dumarating sa mga bawat piraso. Naaalala niya ang pagsigaw sa kanyang ina, si Yuki Sakamoto, dahil gusto nitong magtrabaho siya sa isang grocery store. Naaalala rin niya ang paglabas niya sa isang convenience store at nilapitan siya ng 2 buff na lalaki, na nagtatanong kung siya si Ryuta. Ang pag-alala sa anumang iba pang impormasyon ay nagbibigay sa kanya ng sakit ng ulo. Tinapos niya ang kanyang tanghalian at tinanong kung kanino ang fanny pack. Dahil sa curiosity ay kumuha siya ng isang parisukat na bagay at hindi sinasadyang pinindot ang isang button. Magsisimula ang isang pabalik na countdown. Hindi maganda ang pakiramdam niya dito at itinapon pa. Pagkatapos ng isang segundo, ito ay sumabog. Ang takot ay gumagapang sa kanya, iniska niya ang pakete, napagtanto na ang mga bagay ay pawang mga bomba. Napansin ni Ryuta na may lumalabas sa kagubatan. Ito ay si Yoshiaki Imagawa. Sigaw ni Ryuta sa lalaki, na malamang ay mali ang galaw dahil sinalubong siya ng bomba. Biglang bumagsak ang realization, nasa totoong buhay na bersyon siya ng Bituum. Kinuha ni Ryuta ang kanyang gamit at nagsimulang tumakbo pabalik sa masukal na kagubatan. Si Yoshiaki ay patuloy na naghagis ng mga bomba, na tinatawag siyang duwag dahil sa pagtakas. Ginagawa ito ni Ryuta patungo sa isang bangin. Nang naisip niyang nawala ang lalaki, hinampas siya ng lalaki ng bomba. Iniiwasan ito ni Ryuta sa huling segundo at napilitang gamitin ang kanyang mga bomba. Malinaw na wala siyang kakayahan na maghagis ng isang aktwal na bomba at nakaligtaan ang kanyang target ng 2 beses. Nagpasya si Ryuta na mag-ipon ng lakas ng loob na harapin ang lalaki, tinanong siya tungkol sa lugar, mga bomba, at berdeng salamin na naka-embed sa kanyang balat ngunit ang lalaki ay hindi gustong magbigay ng anumang impormasyon. Ibinato niya ang isa pang bomba sa kanya at ito ay sumabog sa tabi mismo ng mukha ni Ryuta, na nasugatan siya. Si Ryuta ay nagsimulang tumakbo muli, walang ideya kung bakit siya na-target. Walang awa na binabato siya ng bomba ni Yoshiaki. Habang nakahiga si Ryuta sa lupa, nagsimulang bumaha sa kanyang isipan ang mga alaala ng laro. Naaalala niya na ang berdeng salamin ay ang sonar scanner at ang mga bombang hawak niya ay ang uri ng timer, na nangangahulugang kailangan niyang ihagis ang mga ito sa angkop na oras. Bukod dito, gumagamit si Yoshiaki ng mga bomba na tinatawag na crackers na sumasabog sa sandaling makipag-ugnayan sila sa target. Nag-iipon siya ng lakas upang lumaban, pagkatapos ng lahat, siya ang ika-10 na ranggo na manlalaro sa virtual na bersyon. Pinilit niyang bumangon nang marinig niyang nalaman ng lalaki kung saan siya nagtatago. Nagpasya si Yoshiaki na maghagis ng mga bomba sa magkabilang direksyon para sa madaling pag-target. Nang marinig ito, nagsimulang tumakbo si Ryuta na parang baliw at diretsyong tumalon sa tubig. Mabilis na pumunta si Yoshiaki sa gilid, nakatingin sa mga alon. Tuso niyang ipinaalam kay Ryuta na pasasabugan niya siya sa sandaling si Ryuta ay lumabas para sa hangin. Tingid sa kanyang kaalaman, naplano na ni Ryuta ang kanyang pagpanaw. Ang bomba sa pagitan ng kanyang mga paa ay itinanim na ng gamer bago siya tumalon. Sumasabog ito sa tamang oras, pinasabog si Yoshiaki. Nakikita ni Ryuta ang eksena mula sa ilalim ng tubig.
Nakaramdam siya ng sakit sa kanyang sikmura nang mapagtanto ang pagpatay sa isang tao at samuka sa mga bato. Sinasabi niya sa kanyang sarili na wala na siyang ibang pagpipilian. Ito ay alinman sa pumatay o papatayin. Napansin ni Ryuta ang pakete ng mga bomba ng lalaki sa baybayin. Kailangan niyang kunin ang mga ito para mabuhay. Nagsisimula ang isang flashback. Hindi matagumpay si Ryuta sa pagkuha ng trabaho sa kumpanya ng laro na tinatawag na Tyrannos Japan. Nag-ambala siya ng kanyang ina sa kanyang laro at nahihiyang sinabi sa kanya na humingi siya ng trabaho sa kanyang tiyo sa udon restaurant na pinamamahalaan niya ngunit tumanggi si Ryuta na sumali. Agresibo niyang sinisigawan siya na iwan siya ng mag-isa habang ibinabato niya ang joystick sa dingding. Natapos ang flashback at nagising siya na gutom sa nakapapahamak na isla sa isang maliwanag na araw at ang paningin kay Hamiko na naglalaba ng kanyang mga damit sa tapat niya. Gumagawa siya ng daan patungo sa kanya. Napapansin lang niya ito sa huling sandali at nababaliw na siya. Nagkita sina Hamiko at Ryuta sa unang pagkakataon sa online na bituin nang manalo ang koponan ni Ryuta sa isa pang laro. Iniabot niya ang kanyang kamay sa pakikipagkaibigan, na ipinahayag na mas mabuting laruin ang laro kaysa umupo lamang bilang isang manunood. Hindi alam ni Ryuta na napadpad din si Hamiko sa isla. Binabalik-tanaw niya ang kanyang buhay bilang dayuhan sa Japan, namumuhay sa karaniwang karanasan sa high school, nakikipag-usap sa kanyang kaibigan na si Miho, nagchichismis tungkol kay Ryuta mula sa bituin, nagsusuot ng cosplay suit at pumasok sa paaralan. Mahirap na tunawin ang marahas na pagliko ng kanyang buhay, iniabot ang isang bag ng mga bomba nang walang anumang paliwanag. Bago nakilala si Ryuta sa isla, si Mihiko ay ginising ni Isamu Kondo, isang nasa middle age na guro, na tiniyak sa kanya na hindi niya kailangang malarmo at gusto lang nilang sumali siya sa kanilang grupo. Binubuo ito ng dalawa pang miyembro, isang dating Japanese Special Defense Forces officer na nagngangalang Masashi Miyamoto at isang teenager na nagngangalang Mitsu Akechi. Nagsimulang magtalo ang matatandang lalaki matapos makahuli ng isda. Hinawakan ni Masashi si Hamiko na hostage, na ipinapakita kay Isamu na ang kanyang judo ay hindi makakatulong sa kanya sa ganoong sitwasyon. Sinandak siya ni Hamiko gamit ang kanyang stun gun para makawala sa mahigpit nitong pagkakahawak. Sinusubukan ni Mitsuo na bawasan ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-aalok na panatilihin ang kanilang mga bomba sa isang lugar. Itinalaga nila si Hamiko bilang pinuno nila para bantayan ang mga armas. Nagsisimulang tumakbo ang kanyang isip para sa paliwanag. Dumating siya sa conclusion na marahil dahil iniisip nila na siya ay isang babae at sa huli ay mas mahina kaysa sa kanila. Maya-maya lang ay may nahulog sa isang eroplano. Pumunta sila upang suriin ito. Sa kanilang kagalakan, naghulog ito ng pagkain, tubig, sabon sa katawan at maging sunscreen. Sinimulang kainin ng tatlo ang kanilang pagkain nang makita sila ni Isamu. Siya ay hindi nasiyahan sa lahat at nagsimulang magpatuloy tungkol sa kung paano ang pagkain ay mahirap na at sila ay dapat na ibahagi ito sa halip. Pinatahan siya ni Masashi sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya ng kutsilyo. Ang kaunting dugo ay tumalsik sa isang nasindak na Hamiko. Nagpumiglas si Isamu ng ilang segundo at pagkatapos ay pumanaw sa isang puno. Nagsisimula ang isa pang flashback. Si Hamiko ay pauwi mula sa paaralan kasama ang kanyang mga kaibigan. Inimbitahan niya sila, kasama si Miho, na makipagkita sa isang banda na tinatawag na Judgment Flash. Nagkataon na may crush si Miho sa isa sa mga miyembro na nagngangalang Yoshioka. Gayunpaman, nagdahilan si Hamiko na bumalik sa kanyang lugar. Siya ay ginising ni Mitsuo sa dilim ng gabi, na sinasabi sa kanya na tumakas palayo kay Masashi bago sila mapunta bilang kanyang mga susunod na target. Naglalakad sila pabalik sa kagubatan dala ang mga sandata at iba pang mga gamit, na iwan ang lalaki na wala. Matapos maglakad ng kaunti, ang radar ni Mitsuo ay senyales na si Masashi ay tumatakbo patungo sa kanila. Hinawakan niya si Hamiko sa palso at nagmamadaling tumakbo. Siya ay nalilito, hindi naiintindihan kung paano niya nalaman na sila ay sinusundan ngunit sa sandaling iyon ay tumunog din ang kanyang radar, na nagpapahiwatig sa kanya tungkol sa lokasyon ni Masashi. Nakarating sila sa isang may lubod na tulay ngunit nahanap sila ng lalaki na may hawak na kutsilyo sa kanyang kamay bago makarating sa kabilang panig si Mitsuo. Napagtanto sa huli mula sa nalilitong pagtatanong ni Masashi na wala siyang alam tungkol sa mga radar ngunit may kadalubhasaan upang mahanap ang eksaktong lokasyon ng mga ito. Ang batang lalaki ay mabilis na naglabas ng bomba, inihagis ito patungo sa lalaki, at nagsimulang tumakbo sa kabila ng tulay. Tinutulungan siya ng usok na makatakas ng hindi sinusundan, higit sa lahat dahil nagtataglay siya ng blazing gas bomb, kahit na ang mga halaman sa lugar ay nagsisimulang malanta. Kahit na wala na sila sa panganib, at least for the time being, nagtataka si Hamiko kung bakit ayaw bitawan ni Mitsuo ang wrist niya. Siya ay patuloy na nagsasalita tungkol sa magkadikit at manatili sa mabatong bahagi ng isla. Iginiit ni Mitsuo na kailangan nilang maghanda para sa susunod na laban bago sila mamatay.
Ayaw ni Hamiko na makibahagi sa pagwawakas ng buhay ng mga tao. Nakita niya ang imahe ni Yoshioka na kumikislap sa kanyang harapan at aksidenteng nasuntok si Mitsuo sa mukha. Nagsisimulang damyugo ang kanyang ilong at ang kanyang pagkatao ay nagbabago sa loob ng ilang segundo. Nagsimula siyang kumilos ng katakot-takot na sinasabi sa kanya na mas maganda ang pakiramdam ng mga hit ng kanyang ina, at nagsimulang magsalita tungkol sa kanyang sarili sa mga mapanlate na salita. Hindi alam ni Hamiko ang anumang mas mahusay at ginagamit ang kanyang stun gun sa kanya. Agad siyang bumubula sa bibig at hinimatay. Nagsisimula ang isa pang flashback. Pumasok si Hamiko sa bahay ni Yoshioka. Mayroong ilang iba pang mga pares ng sapatos na nakahiga, na nagpapahiwatig na natapos na siya. Gayunpaman, ang eksenang nasaksihan niya ay hindi isang bagay na gustong asahan ng sinuman. Nakita niya ang dalawa sa kanyang mga kaibigan na nakahandusay sa sahig at gusot ang kanilang mga damit at malinaw na inabuso. Muntik na siyang mahawakan ni Yoshioka ngunit sinampal niya ito at sinubukang makalabas ng bahay. Huminto si Hamiko sa kanyang mga landas nang marinig niya si Miho mula sa isa sa mga silid, desperadong sumisigaw na iligtas. Bagaman, hinayla siya ng isa sa mga lalaki sa loob ng silid. Umalis doon si Hamiko nang mabilis na madala siya ng kanyang mga paa at tumawag ng pulis. Kahit na naaresto ang mga lalaki, mas lumalayo sa kanya ang mga kaibigan niya. Isang gabi ay nakatagpo niya ang isang galit na si Miho, sinisigawan siya tungkol sa kung paano niya kinasusuklaman ang babae at hinihiling na mawala siya. Natapos ang nakakatakot na flashback at nagising si Hamiko sa isa pang bangungot ng isang katotohanan sa isla. Inatake siya ng isang mabangis na Mitsuo, tumutulo ang laway mula sa bibig nito habang sinunggaban siya nito. Mabilis niyang inilabas ang kanyang stun gun ngunit tinampol ito ng lalaki mula sa kanyang kamay. Mapanganib niyang sinabi sa kanya kung paano niya pinagkadalubhasaan ang paggamit ng radar nang hindi siya naaabisuhan. Nakakatakot niyang sinabi sa kanya na paparusahan niya ito habang nakaupo siya sa ibabaw niya at dumiretso sa pag-abuso sa kanya. Ang pagkakasala sa pag-iwan sa kanyang mga kaibigan ay pumipigil sa kanya sa pakikipaglaban sa kanya. Nararamdaman niya ang kawalan ng kakayahan. Ngunit pagkatapos ay nagpalabas siya ng bomba. Ang tanging iniisip na lumalangoy sa kanyang ulo ay ang kamatayan ay mas mabuti kaysa dito. Nang marinig ang beep na tunog ng bomba, agad na tumalon pabalik si Mitsuo at nagsimulang tumakbo palayo. Sa halip na kitilin ang sarili niyang buhay, ibinato niya ang bomba sa kanya at napadpad siya sa bangin. Si Hamiko ay hindi nakakaramdam ng isang onsa ng pagkakasala para lamang sa pagpatay ng isang tao. Ang kanyang pag-atake ay nagbukas ng kanyang mga mata sa katotohanan ng isla. Nagkatagpo sina Ryuta at Hamiko nang abala siya sa paghuhugas ng sarili mula sa anumang mga labi ng pag-atake. Mabilis niyang inayos ang mga gamit niya at nagsimulang maglakad palayo. Naglaho si Hamiko sa masukal na kagubatan nang hindi narinig ang sasabihin ni Ryuta. Sinimulan niyang i-scan ang lugar. Ang radar ay pumipili ng mahinang signal ngunit sa sandaling marating ni Ryuta ang mga kumakaluskos na palumpong, nakakadismaya na may ibang lumabas mula rito. Ang lalaki ay si Kiyoshi Taira, isang ahente ng real estate. Ang bomba sa kamay ni Ryuta ay nagpasindek sa kanya. Inilagay niya ang bomba at bumangon si Taira. Ibinahagi ng huli na naaalala niya kung paano sila napunta sa isla. Gustong malaman ni Ryuta ang lahat. Sinimulan ni Taira na ulitin ang mga pangyayari ng detalyado. Ipinaalam niya kay Ryuta na ilang lalaking nakasuot ng itim na kasuotan ang naghagis sa kanila sa isang eroplano, gayunpaman, ito ay hindi isang pampasaherong eroplano kundi isang cargo. Naaalala rin niya na may iba pang mga dinukot na tao, lahat ay nasa iba't ibang edad, humigit kumulang 30 ang bilang. Ang mga lalaking nakaitim na kasuotan ay may dalang stun gun. Pagkatapos ay lumabas sa screen ang isang lalaki, ang utak sa likod ng larong ito, si Takano Hashi, at nagsimulang magpaliwanag ng mga bagay na para bang papasok sila sa isang masayang palabas sa laro at hindi sa isang murder fest. Ipinaliwanag niya na ang mga hostage ay inilipad sa isang walang nakatirang tropikal na isla sa isang lugar sa Pasipiko na walang pagkain o tubig. Ang tanging paraan upang umalis ay upang kumpletuhin ang laro at walang anumang uri ng pagtutol ang papahintulutan. Pagkatapos ay humawak siya ng isang bomba, na sinasabi sa kanila na kailangan nilang lumaban gamit ang mga bombang tinatawag na BIM. Ang mga tao sa eroplano ay nagalit nang marinig nila siya at nagsimulang magprotesta ngunit ang isa sa kanila ay nakatanggap ng pagkabigla gamit ang isang baril, na pinasuko ang iba. Masigla niyang sinabi na ang mga bomba ay may 8 iba't ibang uri at wala sa mga ito ang may manual kaya't ang mga bihag ay kinailangang malaman ang mga ito sa kanilang sarili. Sa wakas ay ipinaalam niya sa kanila ang tungkol sa berdeng chip na nakaimbed sa kanilang kaliwang kamay. Ang chip ay magpapahintulot sa kanila na makilala ang isa't isa mula sa malayo at mahihiwalay lamang sa katawan kapag ang tao ay hindi nabuhay. Upang i-clear ang laro, ang isa ay dapat mangolekta ng 7 sa mga chips na ito.
Nang halos matapos na ang game planner na magpaliwanag, nag-ambala siya ni Ryuta na galit na sumisigaw sa kanya dahil hindi niya kinikilala ang tunay sa virtual. Parang kilala ni Ryuta ang lalaki ngunit walang maalala ang gamer. Marahil dahil ayon kay Tyre binigyan siya ng mga lalaki ng high voltage shock sa kanyang ulo. Pagkatapos, inilagay ang mga parachute sa kanilang lahat at itinapon palabas ng eroplano. Sinimulan ni Ryuta ang paghiwa-hiwalay ng mga bagay sa kanyang ulo. Ngayon ay may katuturan ang paraan ng una siyang nagising sa isla, lahat ay nakasalansan sa puno kasama ang kanyang parachute at dugo sa kanyang kamay mula sa pagkahulog. Gayunpaman, ang hindi niya maintindihan ay kung bakit napilitan siyang makilahok sa nakamamatay na larong ito ng kaligtasan at bakit ang lahat ng mga patakaran ng laro ay tila katulad ng sa bituum. May kilala siyang tao na nasa likod ng laro mula sa kumpanyang tinatawag na Tyrannos Japan, ngunit magagawa ba ng isang kumpanya ng laro ang isang bagay na tulad nito sa napakalaking sukat? Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay nagsimulang lumubog ng mapagtanto niya na walang paraan kung hindi ang gawin ng krimen na ginawa niya sa unang gabi sa isla, paulit-ulit na 6 na beses pa. Pinutol ni Tyre ang kanyang pag-iisip, inanyayahan siyang samahan siya sa kakilakilabot na larong ito, kahit na ayaw niyang makibahagi sa pagpatay sa sinuman. Pinag-isipan ito ni Ryuta dahil musmos lang iyon para isipin ng lalaki na makakaalis siya sa isla sa ibang paraan ngunit muli kung hindi pa naglaro si Ryuta ng bituum, ganoon din ang iisipin niya. Nagpa siya ang gamer na mas mabuting makipagtambalan kay Tyre kaysa mag-isa. Gayunpaman, mayroon siyang kondisyon, gusto niyang malaman ang uri ng mga BIM na dala ng lalaki upang matukoy kung talagang ligtas siya kasama niya, pagtanggi ni Tyre. Sa kanyang opinyon, hindi na niya mapagkakatiwalaan si Ryuta pagkatapos nito, maliban na lang kung handang ipakita sa kanya ng huli kung ano ang laman ng kanyang 2 pakete. Gayunpaman, mas makabubuti kung itago nila ito sa kanilang sarili dahil hindi nila alam kung ano ang dinadala ng isa, ay gagawin lamang nila ang paggalang sa isa't isa dahil ang mga bombang ito ay tulad ng kanilang mga sandatang nuclear. Nagulat si Ryuta sa pagiging matalino ng matandang lalaking iyon. Ang pagligtas sa bituum ay hindi lamang nangangahulugan ng pagiging mahusay sa mga bomba, kailangan mong magkaroon ng kasanayan sa pakikitungo sa mga tao at malinaw na taglay iyon ni Tyre. Nagpa siya si Ryuta na gamitin ito sa kanyang kalamangan. Ipinaalam niya sa lalaki na maaari silang magsanib ng walang anumang kondisyon. Makalipas ang ilang segundo ay may narinig silang ingay. Sa pag-akyat ng burol, kitang-kita ni Ryuta ang isang eroplanong naghagis ng mga rasyon na nakakabit sa mga parachute. Ang isa sa mga pakete ay medyo malapit. Idinadahilan ni Ryuta ang kanyang sarili na i-claim ito bago may magpakita ng hindi ipinaalam. Malapit na siya doon at tatalo na sana pero may nakita siyang babae na tumatakbo sa parehong direksyon. Nakuha niya ito bago niya magawa. Kasabay ng kagalakan ng pag-secure ng kahon, isang bomba ang sumabog sa pagitan mismo ng kanyang mga paa, na agad siyang pinatay. Pagkalipas ng ilang segundo, lumitaw si Nobutaka Oda sa usok, inalis ang kanyang chip, rasyon at BIM. Itinuro ni Ryuta ang isa pang parachute na nahuli sa isang puno, hindi kalayuan ngunit ayaw niyang ipagsapalaran ito. Chinir siya ni Tyre at hinihikayat siyang subukang kunin ang mga supply na yon. Tumakbo sila patungo sa kinaroroonan. Ginagamit ni Ryuta ang kanyang radar para sa karagdagang pag-iingat. Parang walang tao. Nakarating sila sa puno ngunit sa kanilang pagtataka ay nakita nila ang isang batang lalaki na puno ng dugo, nakatayo sa ibabaw ng isang bangkay na nakahiga sa tabi ng punong iyon. Tingid sa kanilang kaalaman, si Kosuke Kira, na nagkataong pangalan ng maliit na bata, ay isang serial murderer at rapist. Bagaman 14 lamang, tumakas siya sa kanyang mapang-abusong ama at naging mandurukot. Kinalaunan ay binawian niya ng buhay ang 4 na inosenteng babae at ginahasa sila pagkatapos. Isang lalaking nagngangalang Soichi Natsumi ang malapit nang magharap sa kanya sa korte bilang kanyang abogado. Natitiyak ng mga detective na ang mga batas sa proteksyon ng bata ay tiyak na magiging pabor kay Kosuke. Si Natsumi at ang bata ay parehong ipinadala sa isla. Nahanap ng lalaki si Kosuke na pumapatay ng mga polaka. Sinisikap niyang ipaunawa sa bata na ang pagpatay ng mga bagay para sa kasiyahan ay hindi isang bagay na dapat gawin ng isa. Si Kosuke, gayunpaman, ay tila hindi maintindihan iyon. Pareho nilang nakita ang mga supply ng pagkain na nahuhulog at tumungo dito. Ang ama ni Kosuke, si Yoshihisa Kira, ay ipinadala rin kasama. Sinubukan niyang sirain ang puno gamit ang bomba ni Kosuke ngunit hindi ito gumana. Inaapi niya ang kanyang anak na sirain ang puno sa halip. Sa sandaling bumagsak sa lupa ang malita ng supply, kinuha ito ng ama at nagsimulang maglakad palayo, na nagpapahayag na maaari nilang sundan siya kung gusto nila ng pagkain. Sinubukan ni Natsumi na mga tuwiran na kailangan nilang lahat na ibahagi ang mga nilalaman ng pagkain ngunit sinimulan ni Yoshihisa na maliitin ang lalaki, sinabi sa kanya na ang pinakamatibay na panuntunan sa isang lugar na tulad nito at tinawag itong batas ng gubat. Hindi na kaya ni Kosuke. Palihim niyang ikinakabit ang kanyang bomba sa dibdib ng kanyang ama.
Nagsisimula ng magpanik ang mga lalaki. Nagmamadaling sinubukang habarin ni Yoshihisa ang kanyang kamiseta sa mungkahi ni Natsumi ngunit bago niya ito tuluyang matanggal, sumabog ang bomba, na ikinamatay niya sa lugar. Ang anak na lalaki ay nasa buwan na may kakilakilabot na tanawin sa harap niya at masayang lumingon sa abogado, nagtatanong sa kanya kung paprotektahan niya siya at muling ihaharap sa korte. Ang abogado ay may sapat na at tumakas mula doon. Nang makaalis ang lalaki, pumasok sina Ryuta at Tyra. Nang nasusukat na nila ang sitwasyon, nagpasya silang mabilis na lumabas bago sila maging susunod na target ng bata. Habang tumatakas sila, bumagsak si Tyra sa lupa. Sinabihan siya ni Ryuta na magtago at manahimik, sa ganoong paraan ay hindi siya makikita ng radar ni Kosuke dahil ang mga radar ay nakakakita lamang ng mga gumagalaw na target. Nagpasya si Ryuta sa pagtuturo sa bata ng isang aralin at planong makuha din ang kanyang mga BIM. Nasa likuran niya mismo si Kosuke, sinusubaybayan ang kanyang distansya paminsan-minsan. Sa halip na lumayo, si Ryuta ay sumugod sa bata at pareho silang nahulog sa isa't isa. Matagumpay na naiwasan ni Ryuta ang kanyang bomba at nagsimulang tumakbo muli. Napagtanto niya na ang bata ay isang 3-star ranked player sa boom dahil sa paraan ng pagharap niya sa sitwasyon. Gayunpaman, si Ryuta mismo ay isang 4-star player. Sigurado siya na ang kanyang kakayahan ay higit pa kay Kosuke. Napansin din ng bata na si Ryuta ay isang bituum player na nangangahulugan na ang karaniwang taktika ng laro ay magiging walang silbi sa kanilang dalawa at tumatawa ng nakakatakot sa katotohanan. Siguradong sasabog na siya. Habang si Kosuke ay abala sa paghahagis ng mga bomba, kinukolekta ni Tyra ang berdeng chip mula sa katawan ni Yoshihisa. Kinikilala ni Ryuta na ang isa sa mga bombang mayroon ng bata ay ang uri ng cracker. Ngayon ay kailangan niyang malaman ang ibang uri sa pag-aari ni Kosuke. Nagsimulang tumakbo si Ryuta palayo sa kanya ngunit hindi pa handang bumitaw si Kosuke. Nag-set up si Ryuta ng bomba bilang isang bitag ngunit ang pagsabog nito ay hindi nagiging sanhi ng anumang pinsala sa bata. Gumanti siya ng pag-atake sa pamamagitan ng paghahagis ng isang implosion bomb. Nakakabit ito sa bag ni Ryuta. Sa ilang segundong natitira, mabilis niyang hinubad ito at itinapon sa ere. Lumilikha ang bomba ng isang uri ng vacuum suction at sumasabog. Ito ay tiyak na isang malapit na tawag para kay Ryuta. Gusto ni Kosuke na lumaban siya tulad ng ginagawa niya sa laro. Ayaw niyang magpigil si Ryuta. Ang huli ay sumigaw pabalik na ang bata ay napakabata pa upang maunawaan ang pagkakaiba sa pagitan ng virtual at realidad at hindi dapat tumakbo sa kanyang bibig na parang alam niya ang mga bagay. Si Kosuke ay naghagis ng isa pang bomba sa kanyang pangkalahatang direksyon. Sa galit, pabigla-bigla siyang binato ni Ryuta ng bomba ngunit tumalon si Kosuke. Nalaman ng bata na si Ryuta ay nagtataglay ng parehong timer pati na rin ng mga bombang cracker. Pakiramdam ni Ryuta ay parang naglalaro siya ng virtual na bersyon ng laro at ang buong setup ay isang panaginip. Para bang pinapanood niya ang sarili niyang naglalaro mula sa screen. Naniniwala siya dahil hindi ganoon kainit ang apoy. Nakita siya ni Kosuke sa simpleng paningin at naghagis ng implosion bomb ngunit sa mabilis na reflexes ni Ryuta, nakakabit ito sa isang walang laman na fanny pack at sumabog. Pagkatapos ay nagsimulang tumakbo si Ryuta ng paikot-ikot at patuloy na kinakansela ang kanyang radar sa tuwing susubukan ni Kosuke na makita ang kanyang mga galaw bago subukang maghagis ng bomba. Ang taktikang ito ay nag-iiwan sa bata ng pagkabalisa at pagkalito. Lumitaw si Ryuta mula sa likuran at ibinato ang bomba sa kanya. Habang umaalis ang usok, nagsimula ang realidad nang makita niya ang sugatang batang lalaki sa kanyang harapan. Napagtanto niya na sa katunayan siya ay nabubuhay sa totoong bersyon ng laro. Itinali siya ni Ryuta sa isang puno ng kahoy at inalis ang kanyang mga BIM, na nag-iiwan ng isang solong chocolate bar. Hinihingi ni Kosuke ang kanyang pangalan. Binibigkas niya ang Sakamoto nang hindi lumilingon. Ang imahe ng kanyang pangalan sa nangungunang 10 ranggo na manlalaro ay kumikislap sa isip ni Kosuke. Nagsisimula siyang tumawa na parang baliw dahil sa saya ng makaharap si Ryuta. Marahil ang tanging tao na nag-e-enjoy sa kanyang pananatili sa isla. Sina Ryuta at Tyra ay kumakain ng kanilang cup noodles pagkatapos ng mahabang buhay sa gutom. Paulit-ulit siyang pinasalamatan ni Tyra para sa mga supply ng pagkain habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Namamangha si Ryuta dahil wala pa siyang nakitang nagpasalamat sa kanya ng ganito. Hindi niya lang maintindihan kung bakit siya itinapon sa islang ito ng kapahamakan. Lumipat ang eksena sa kanyang tahanan kung saan pumasok ang kanyang stepfather na si Hisinobu habang nakasandal si Yuki sa tabi ng bathtub na may biyak sa kanyang mga pulso. Nagmamadali siyang kumuha ng tuwalya at tatawag na sana ng ambulansya nang sabihin ito sa kanya na alam niyang natanggal siya sa trabaho at nagkukunwaring pupunta lamang para sa kanilang kapakanan. Inamin niya na may ginawa siyang kahindek-hindek. Siya pala ang pumirma sa pangalan ni Ryuta para maalis.
Pagbalik sa isla, nakita nila ang bangkay ni Mitsuo na dumausdas pababa sa talon. Pumunta si Ryuta upang tingnan kung may posibleng kaaway sa batis, na iniwan si Tyra, ngunit hindi bago sabihin sa kanya na itago ang sarili mula sa anumang paparating na panganib. Sa kanyang pag-alis, si Tyra ay nangongolekta ng isa pang chip. Habang naglalakad papunta sa kagubatan, napansin ni Ryuta ang isang bangkay at halos masuka. Ginagamit niya ang kanyang radar at may nakita siyang nakatayo sa tuktok ng isang burol. Siya si Hamiko. Naglabas siya ng bomba at inihagis ito sa maling direksyon. Gayunpaman, sa pagsabog, naglalabas ito ng isang uri ng gas. Naniniwala si Ryuta na ito ang nasusunog na uri ng gas ng BIM na sumusunog sa anumang bagay at lahat ng bagay na nakakaugnay dito. Nakalabas siya ng kagubatan na buhay ngunit nauwi sa harap ng babae. Mabilis niyang itinaas ang kanyang mga kamay, sumuko, sinabi sa kanya na gusto lang niyang makaalis sa isla. Napansin ng gamer ang hanay ng mga bombang nakolekta niya, marahil mula sa pagpatay sa lahat ng taong iyon. Pilit niya itong inaalok na sumama sa kanya ngunit kung ayaw niya, maaari na lang siyang lumayo. Hindi pinabayaan ni Hamiko ang kanyang pagbabantay kahit isang segundo at ini-activate ang kanyang bomba ngunit pagkaraan ng ilang sandali, na-deactivate niya ito. Nakahinga siya ng maluwag, sa pag-aakalang maaaring naging sapat na siya sa kanyang pananalita. Sa sandaling gumawa siya ng isang hakbang upang makalapit, muli niya itong isinaaktibo at itinapon nito sa kanyang pangkalahatang direksyon. Hindi siya tinamaan nito. Bumangon siya at dirdiretsong tumakbo patungo sa kanya sa usok. Inilabas niya ang kanyang stun gun. Nagsisimula siyang iwasan ito. Ang kanyang asul na mga mata at blonde na buhok ay niloloko siya sa pag-iisip na baka siya ay isang dayuhan. Mabilis siyang itinuwid ni Hamiko, na nagsasabi na sa katunayan siya ay hapon at idineklara ang kanyang pagkamuhi sa lahat ng lalaki. Bumagsak siya sa lupa at magugulat na sana ngunit tinamaan niya ang braso nito gamit ang kanyang binti. Sa huli ay nakuryente niya ang kanyang sarili, nahulog sa ibabaw ni Ryuta. Hinikayat niya itong bumangon ngunit tuluyan na itong natamba. Tinatanggal ni Ryuta ang kanyang mga bomb pack, kung sakaling magising siya at mabaliw na naman. Binabangungot na ang dalaga tungkol kay Mitsuo nang magising siya na karga-karga siya ni Ryuta sa kanyang mga bisig. Sinubukan ni Hamiko na igalaw ang braso niya pero manhid pa rin ito mula kanina. Hindi sumuko, nagawa niyang maglabas ng bomba mula sa bulsa ng kanyang kamiseta at isinaaktibo ito, na sinasabing mas gugustuhin niyang mamatay kaysa abusuhin niya. Kalmado itong tinatanggal ni Ryuta bago ito sumabog. Umaagos ang luha sa mukha niya habang umiiyak. Isinasama niya ito pagkatapos niyang ma-realize na itatapon na niya ang buhay niya ng ganoon na lang. Nakaupo silang tatlo sa paligid ng apoy. Inaalok ni Tyra ang kanyang kape sa isang tasa ng pansit. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata habang umiinom. Nangako ang matandang lalaki na hindi sila gagawa ng kakaiba kung mananatili siya sa kanila. Gusto lang nilang makaalis sa isla. Inamin niya na wala na siyang babalikan dahil inilagay siya sa isla. Nataranta ang mga lalaki sa sinabi niya. Tinanong ni Ryuta kung sino ang nagbigay sa kanya ng impormasyong ito dahil walang nagsabi sa kanila ng ganoong bagay. Sinabi ni Hamiko na sinabihan siya ng mga nagbigay ng kanyang pangalan, na gusto siyang mawala ng tuluyan. Ipinaliwanag niya na maaaring kahit sino ang mga lalaki na kamakailan ay nagkaroon ng fallout. Naalala ni Tyra ang pakikipag-away niya kamakailan sa isang customer, habang ang isip ni Ryuta ay dumiretso sa imahe ni Yuki. Naalala niya na inilagay siya ng sarili niyang ina sa islang ito ng kamatayan. Sinubukan ni Tyra na i-cheer si Hamiko, na sinasabi sa kanya na kailangan muna nilang umalis sa isla. Pagkatapos nito, maaari silang makipag-usap sa mga taong iyon. Ang kanyang munting motivational speech ay naputol ng mga palumpong na kumakalas sa likod nila. Walang lumalabas sa radar ni Ryuta. Baka may nagkansela nito. Gayunpaman, nang simulan ni Tyra ang pag-flash ng kanyang ilaw, nakita nila ang mga kumikinang na mga mata, tiyak na hindi pag-aari ng sinumang tao. Pumunta si Ryuta kay Hamiko, sinusubukan siyang patakbuhin. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang mga higanteng Komodo dragon mula sa mga palumpong. Ang trio ay tumatawid sa ilog ngunit si Ryuta ay bumalik upang kolektahin ang kanilang mga BIM. Binasag niya ang isang higanteng bato sa isa sa mga ulo ng dragon ngunit nang maghagis siya ng bomba sa tatlo pang nakapalibot kina Tyra at Hamiko, hindi ito sumabog. Dumiretso ang kanyang isip sa pag-iisip na baka hindi gumana ang mga bomba dahil hindi niya pinatay ang bata. Walang pagkakakilanlan kung alin sa mga BIM ang pag-aari niya. Sinimulan niyang suriin ang suriin ngunit sa oras na malaman niya ito, kinagat na ng isa sa mga dragon ang binti ni Tyra. Medyo huli na siya sa kanyang bomba, bagamat ang mga dragon ay kumari pa ng takbo palayo matapos itong sumabog. Naglalakad sila sa ilog para sa kaligtasan. Dala-dala ni Tyra ang case kasama ang lahat ng nasa loob nito at si Ryuta ay kinarga si Hamiko sa kanyang likod. Patuloy na dumudugo ang binti ng matandang lalaki.
Nagsimula siyang magsalita ng malungkot, kinukwestiyon ang mabuting kalooban ni Ryuta na huwag silang iwan. Inamin niya na sa tuwing iiwan siya ni Ryuta para lumaban, mapapaisip siya kung babalik pa ba ang gamer. Pagkatapos ay sinabi ni Tyra na maaaring tama ang babae tungkol sa kung paano sila napili para sa isla dahil kahit na mabait siya sa kanyang pamilya, siya ay isang hayop sa trabaho. Sinamantala niya ang mga butas sa batas. Hindi naman nakakapagtaka kung may naglagay ng kanyang pangalan mula sa trabaho. Tinatawag niya itong karma. Inaatake sila ng mga dragon habang nasa ilog pa sila. Nagsimulang tumakbo palayo si Tyra. Tinatahak ni Ryuta ang ruta ng kagubatan at patuloy na sinisigaw ang pangalan ni Tyra. Hindi man lang ma-detect ng radar ang kanyang lokasyon. Sinadya ba niyang buhati ni Ryuta ang dalaga para makatakas siya dala lahat ng BIM at supply ng pagkain? Ang gamer ay huminto sa kanyang mga landas habang ang pag-iisip ng pag-abandona ay nagsisimulang lumalangoy sa kanyang ulo. Naririnig niya ang sumisitsit na tunog ng dragon. Lumilitaw ito sa harap nila. Si Ryuta ay bumagsak sa lupa sa takot na ibinagsak din si Hamiko. Sa sandaling iyon ang isang homang BIM ay nagsimulang magtulak patungo sa dragon at sumabog. Lumilitaw kaagad si Tyra. Hindi niya sila pinabayaan pagkatapos ng lahat. Nakatagpo sila ng isang abandonadong gusali ngunit ang pag-akyat dito ay isa pang gawain, dahil ang kalawangin na hagdan ay patuloy na nasisira at ang pagdadala ng isang walang malay na Hamiko ay hindi madali. Nahanap din sila ng mga butiki doon. Inihagis ni Tyra ang kanyang mga homang BIM ngunit hindi sila kasing lakas ng iba pang mga uri. Sinubukan ni Ryuta na gisingin siya ngunit pagkatapos ay nagpa siya na iwanan siya doon at umakyat sa hagdan. Iniisip ni Tyra na maaaring isinuko niya ito bilang isang sakripisyo ngunit sa kalamangan ng taas ay inihagis ni Ryuta ang isang blazing gas BIM sa mga butiki. Matagumpay niyang na-activate ang BIM gamit ang mga daliri ni Hamiko. Tinatangay ng hangin ang gas palayo sa kanila at itinulak ito patungo sa kagubatan na magpapanatiling ligtas sa kanila saglit. Napagtanto ni Ryuta na hindi ito mangyayari sa virtual na laro dahil ang pagdetect ng hangin at paggamit ng mga BIM ng ibang tao ay hindi kailanman bahagi nito. Si Hamiko sa wakas ay nagising. Narating nila ang tuktok. May bahid ng dugo ang isa sa mga sulok ng dingding pero parang galing sa nakaraang laro. Nilalagnat si Tyra at masakit ang binti. Isang gabi na naman ang nalalapit habang sinusubukan ng mga kabataan na disimpektahin ang kanyang sugat ngunit ito ay abala. Dumating ang susunod na araw at nasa taas pa rin sila ng gusali. Nagsisimulang magtaka si Ryuta kung ano ang mangyayari sa kanila ngayon. Lumipat ang eksena sa gusali ng Tyrannos, Japan. Binabantayan ng mga lalaki ang bawat galaw nila sa isla. Iniisip ni Takanohashi na bibigyan sila ni Ryuta ng mahusay na data dahil mukhang nakikipag-alyansa siya. Tinanong ni Ryuta si Hamiko tungkol sa kanyang pangalan ngunit hindi siya interesadong magbahagi ng anumang impormasyon at sinabi niyang wala siyang tiwala sa sinumang lalaki. Pagkatapos ay nagtanong si Ryuta tungkol sa kung paano siya nakakuha ng napakaraming pagkain at ang iba't ibang uri ng BIM dahil kung magagamit niya ang mga ito, nangangahulugan iyon na dapat ay pinatay niya ang mga taong pinagkunan niya ng BIM. Hindi rin gustong ibunyag ni Hamiko ang impormasyong iyon ngunit pagkatapos ay tinawag itong pagtatanggol sa sarili. Hindi makapag-isip si Ryuta kung totoo ba siya o nag-a-acting. Naputol sila ng signal ng sonar. Sinabi ni Hamiko na siya ay na-detect ng sinumang gumamit ng sonar na iyon at tahimik na kinuha ang kanyang bag para umalis ngunit ipinaalam sa kanya ni Ryuta na siya ay magsisilbing pang-aakit upang akitin ang kalaban. Lumalalim siya sa kagubatan, iniskan ang lugar. Nakikita ng radar ang isang taong papalapit sa kanya. Pumunta si Ryuta sa kabilang dulo, iniisip na kung mas malayo siya ay hindi na niya kailangang labanan ang mga ito ngunit sa sandaling mag-scan siya sa pangalawang pagkakataon, napagtanto niyang literal na nasa likuran niya ang tao. Iniiwasan niya ang kutsilyo sa huling sandali. Ang tao ay si Musashi. Ipinakita ang flashback sa virtual na kasal ni Hamiko at Ryuta sa bituum. Gusto siyang makilala ni Ryuta sa totoong buhay ngunit mas gusto ni Hamiko na magkaroon ng mga bagay sa paraang sila. Bumalik sa realidad, inatake si Ryuta ng kutsilyo ni Musashi. Nag-aalok si Ryuta sa kanya na samahan sila sa pagtakas mula sa isla. Hindi pa siya tapos magsalita nang inatake siya ng bomba mula sa ibang direksyon. Muntik lang naman siyang makatakas sa kamatayan. Si Natsumi ang nasa likod nito. Sumama na siya ngayon kay Musashi. Hinayaan ng huli na tumakas si Ryuta upang masubaybayan ang iba pa niyang mga kaalyado. Bumalik si Ryuta sa gusali na tinatahak ang mahabang ruta pabalik ngunit natitiyak ni Hamiko na maaaring may naiwan siyang landas. Ayaw na niyang manatili pa sa kanila. Sinubukan siyang pigilan ni Ryuta ngunit may dumating na hindi inaasahang bisita. Natuntun siya ni Musashi sa lumang mersenaryong paraan. Napagtanto niya na kasama ni Hamiko si Ryuta matapos makita ang stun gun. Nagbanta siyang hahanapin ang chip ni Mitsuo kay Hamiko.
Nag-ipon ng lakas ng loob si Ryuta na makialam ngunit hindi na gumagana ang stun gun. Lumingon si Musashi sa kanya, na nilinaw na ang isang tao ay mabubuhay o mamamatay sa isla, at walang paraan para makatakas. Ang tanging paraan upang makalabas ay ang mangolekta ng mga chips mula sa mga bangkay. Naninindigan si Ryuta na ang isang laro sa ganitong laki ay dapat may ilang mga isyu sa pagbabalanse. Nagtrabaho siya bilang isang debugger para sa Tyrannos Japan at malamang na sila ang nagpapatakbo ng bagay na ito. Pakiramdam niya ay hindi pa kumpleto ang larong ito na nangangahulugang mayroong blind spot. Hindi binibili ni Musashi ang kwento at tinawag itong isang hangal na optimismo ng bata. Nasugatan niya ang kamay ni Tyra at pinabagsak si Ryuta sa gusali, naiwan si Hamiko na mag-isa. Umakyat din si Natsumi sa hagdan para sumama sa kanila. Nang bumalik si Ryuta sa kanyang kamalayan, mabilis siyang umakyat sa hagdan, para lamang masaksihan ang paghawak ni Tyra sa kanyang nasugatan na kamay, at walang palatandaan ng kanilang mga BIMO ni Hamiko. Nakita ni Ryuta ang kanyang telepono at binuksan ito. Nakita niya ang kanyang cosplay na larawan, mabilis na pinagsama ang dalawa, napagtanto na ang kasuotan at ang pangalan ay kapareho ng babaeng pinakasalan niya sa virtual na laro ng bituum. Nagpasya siyang sundan siya ngunit ayaw ni Tyra na iwan siya nitong mag-isa. Nakikiusap siya sa gamer na manatili sa kanya kung hindi ay mawawalan siya ng malay ngunit si Ryuta ay umakyat sa hagdan. Iniwan ang lalaki upang manirahan sa sarili niyang paghihirap. Nagsisimula ng bumuhos ang malakas na ulan sa isla. Natutuwa sina Natsumi at Musashi sa mga ninakaw na supply ng pagkain habang itinali nila si Hamiko sa isang kama. Nakikiusap siya kay Musashi na hayaan siyang mamatay ng wagas. Inilabas niya ang kanyang kutsilyo at nagpasya sa pagpapahirap sa kanya sa pamamagitan ng dahan-daang paghiwa sa kanyang pulso. Nag-ambala sila ng isang sonar signal. Sumenyas pabalik si Hamiko. Parang may kausap siya. Alam ni Musashi na ang ibig sabihin nito ay buhay pa si Ryuta. Nagpasya ang mga lalaki na tambangan siya ni Natsumi gamit ang kanyang mga bomba na nakatakda sa timer na 3 segundo. Nagkaroon ng katahimikan pagkatapos ng 2 bomba. May gumagalaw pa rin. Iniisip ni Musashi na maaaring kinuha ni Natsumi ang kanyang buhay ngunit pagkatapos ay sumagi sa kanyang isip ang pag-iisip na pinatay ni Ryuta si Natsumi at mabilis siyang nagtago. Halos atakihin ni Musashi si Natsumi, iniisip na maaaring si Ryuta iyon. Samantala, nakarating ang huli sa silid kung saan naka-hostage si Hamiko. Isang bomba ang inilagay sa ibabaw ng frame ng pinto. Nasalo ito ni Ryuta bago ito tumama sa sahig. Pinapatay niya ang timer. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang bibig. Siya ay mapalad na dinosormahan ito, ginagawa itong kanyang pag-aari. Naglalakad si Ryuta sa loob ng silid kung saan siya nakatali sa kama. Binibigkas niya ang pangalan na ginamit niya sa virtual na laro ng bituum, na sinasabi sa kanya na nakita niya ito sa kanyang telepono at nakipaglaro siya sa isang batang babae na nagngangalang Hamiko. Naalala niya ang kanilang in-game na kasal ngunit itinanggi niya ang anumang pakikipag-ugnayan at sinabi na narinig lang niya ang pangalan ni Ryuta mula sa kanyang mga kaibigan na naglalaro ng laro. Nabigo siya dahil akala niya ay siya ang Hamiko at nagkaroon ng lakas ng loob na iligtas siya ngunit muli ay 3 milyong kopya ng laro ang naibenta at maaaring may mas maraming user na may parehong pangalan. Kahit na natutuwa siya ay pinakinggan niya ang kanyang puso sa pagliligtas sa kanya. Iniskan ni Musashi ang lugar, inaalerto rin sila. Inutusan niya si Natsumi na bitagin sila mula sa isang direksyon habang umiikot siya sa kabilang direksyon. Ang abogado ay nagsimulang tumakbo na parang baliw na hinahabol si Ryuta, na tinawag itong pagtatanggol sa sarili habang binabato siya ng mga bomba. Ang huli ay naghagis ng defuse na bomba sa kanyang mukha ngunit sa kabilang banda si Hamiko ay na-hostage muli ni Musashi. Itinapon ng lalaki ang kanyang kutsilyo, na sinasabi sa kanya na maaari silang magkaroon ng hand-to-hand combat. Ang kailangan lang niya ay ang kanilang mga cheats dahil sigurado siyang si Hamiko ay mayroon ding cheat ni Mitsuo. Pagkatapos niyang mangolekta ng sa kanila, madali niyang makukuha ang kay Tyra at Natsumi, na ginagawa itong 6 na chips. Mayroon na siyang isa mula sa kanyang naunang pagpatay. Sa kabuuan ay magkakaroon siya ng 8 upang makatakas mula sa isla. Inaalok pa niya ang lahat ng 8 kay Ryuta kung nagawang kunin ng gamer ang buhay ni Musashi. Mabilis na kumilos si Ryuta para kunin ang kutsilyo. Sinipa siya ng malakas ni Musashi, tinulak siya sa kabilang dulo. Alam na niya na kukunin ni Ryuta ang kutsilyo tulad ng ginagawa ng karamihan. Sinimulan siyang bugbugin ni Musashi pagkatapos ay pinilipit ang kanyang braso, na ginawang tumama ang kutsilyo sa lupa sa tabi mismo ni Ryuta. Nagsisimulang mag-flashback ang nakababata sa buhay na sinayang niya, iniisip na ganito ang kanyang pagwawakas ngunit pagkatapos ay tumalon si Hamiko sa ibabaw ng lalaki. Itinapon niya siya na parang basahang manika, gayunpaman, mabilis na napagtanto na ikinabit niya ang blazing gas BIM sa kanya. Nagbibigay ito kay Ryuta ng oras upang makatakas kasama si Hamiko. Patuloy silang tumatakbo ngunit umabot sa isang dead end.
Halos umabot na sa kanila ang gas nang mapansin ni Ryuta ang pagbukas sa kisame. Umakyat siya dito at sinimulang hilahin si Hamiko. Naramdaman niyang hinawakan siya ng kamay ni Musashi. Ang kanyang balat ay lumubog at halos matuno sa gas. Binato siya ni Ryuta ng bomba at hinayla si Hamiko palabas doon habang ang lalaki ay naabala sa bomba. Kinuha ito ni Musashi, iniisip na mayroon pa siyang ilang segundong natitira ngunit nang makita niya ang oras sa bomba, napagtanto niya na inihagis ni Ryuta ang bomba ni Natsumi na nakatakda sa 3 segundong timer. Nauwi sa pagsabog sa kanyang mga kamay. Nilapitan ni Ryuta si Hamiko habang nagaganap ang pagsabog. Ang kumpanyang sumusubaybay sa kanila ay pinapanood ang eksena na parang nasasaksihan nila ito sa isang virtual na sinehan. Tinawag ng lalaki na balanse ang laro pagkatapos nitong ikatlong round. Nagsisimula ang isang flashback noong panahong binubuli si Hamiko sa paaralan dahil sa pag-iwan sa mga babae sa apartment. Noong gabing iyon ay nag-login siya sa Bituum at nakita siya ni Ryuta. Mas pinili niyang manatili sa tabi nito kaysa sabihan siya ng mga tanong na kung ano mismo ang kailangan niya. Sa totoong Bituum, nakatakas lang sila sa bibig ng kamatayan. Hawak ni Ryuta ang mga cheats sa kanyang mga kamay, nananangis tungkol sa kung paano mas malakas ang kalooban ni Musashi kaysa sa kanyang sarili dahil ayaw sumali ni Ryuta sa Murder Fest ngunit pagdating sa pagliligtas sa kanyang buhay, ang kanyang desisyon ay humadlang at pinili niyang mabuhay. Kalaunan ng gabing iyon, dalawa pang manlalaro na sina Hidemi Kinoshita at Hitoshi Kakamoto ang nagtatrabaho bilang mga kaalyado kung saan nangako ang huli na protektahan siya. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw ang mga Komodo Dragon, itinulak niya ito patungo sa kanila, na sinasabing kailangan niya ang mga cheats upang makaalis sa isla at haantong sa anumang hamon, kahit na magresulta ito sa pagpatay. Higit pa rito, naghahadges siya ng bomba sa hukay, upang maalis ang anumang pagkakataong mabuhay. Ipinaliwanag ni Takanohashi sa CEO ng kumpanya na ipinapakita niya ang karaniwang reaksyon ng mga tao sa isla. Handa silang pumatay kapag nakataya ang kanilang kaligtasan. Ang CEO ay interesado dito, gayunpaman, nagrereklamo tungkol sa kung paano ang gore ay hindi kanais-nais na panoorin ngunit iminumungkahi ni Takanohashi na maaari nilang i-convert ito sa 3D graphics upang gawin itong kaakit-akit para sa buong mundo. Sina Ryuta at Hamiko ay sumilong sa isang abandonadong gusali para sa gabi. Binigyan niya ito ng cookies at pampalit ng damit para makatulog ng comfortable. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya na sa ibang kwarto siya matutulog para sa kanyang kaginhawahan ngunit siya ay masyadong natakot at nauwi sila sa isang silid sa pamamagitan ng pagguhit ng linya sa kanilang mga gamit. Tuldok. Nagpapasalamat si Ryuta sa kanyang pagligtas sa kanyang buhay kanina. Sinabi din ni Hamiko ang kanyang pasasalamat sa kanya at tinawag siyang baliw para sa pag-rescue sa kanya ng walang anumang DIM. Inamin niya na marahil ay hindi siya nag-iisip ng tama sa lahat ng nangyayari ng biglaan at ang pag-iisip tungkol kay Hamiko na alam niyang nasa panganib ay sumugod siya patungo sa kanya ngunit dahil inaangkin nito na hindi siya ang babaeng iyon, natutuwa lamang siya na ligtas ito. Ipinaliwanag ni Ryuta kung paano siya isang loner at ginugol niya ang kanyang oras sa paglalaro ng Bituum. Iniugnay niya ang kanyang virtual na buhay sa kanyang totoong buhay at naisip na ang kanyang mga virtual na kaibigan ay ang lahat sa kanya. Si Hamiko sa virtual na mundo ay nag-aalala sa kanya, na nagpapasaya sa kanya. Gayunpaman, ngayong naiisip niya ito, marahil ay nagugutom siya sa pakikipag-ugnayan ng tao sa totoong buhay. Kapag hindi siya nakatanggap ng sagot mula sa kanya, iniisip niya na malamang na nakatulog ito. Tingid sa kanyang kaalaman, siya ay tahimik na umiiyak, alam ang katotohanan na siya ay ang parehong Ryuta na kanyang ikinasal sa virtual na laro at higit pa rito, ang pagliligtas nito sa kanya ay naramdaman na parang ang eksena ay diretso sa isang pelikula. Muntik na siyang madulas sa Dreamworld pero nasusuka siya nang magising siya sa isang taong magulo ang buhok, na kumikislap ng liwanag sa kanyang mukha. Siya ay sumisigaw sa tuktok ng kanyang mga baga, nagising si Ryuta. Sinasabi niya sa kanya baka nag-i-imagine lang siya ng mga bagay-bagay, pero iginiit ni Hamiko na may nakita talaga siyang may flashlight. Iminumungkahi ni Ryuta na maghiwalay sila para mabilis ang paghahanap ngunit ayaw niyang maiwang mag-isa sa dilim. Ibinigay niya sa kanya ang flashlight, sinabi sa kanya na magping ng 2 beses kung kinakailangan at tumakbo patungo sa isang maliwanag na bintana. Pagpasok sa silid, sinalubong siya ng isang setup para sa isang tao. Mayroong lampara, damit, pagkain, libro at lahat ng bagay na kailangan ng isang tao para mabuhay. Kung sino man yon, kanina pa siguro nakatira sa kwarto. Ang napagtanto na ito ay isang bitag upang akitin siya na tumama sa kanya tulad ng 1 toneladang brick. Nagsimula siyang umatras ngunit hindi nagtagal ay lumitaw ang taong iyon na inaangkin ni Hamiko na nakita niya na may dalang karit. Mahigpit na nakatakas si Ryuta sa tama at itinapon siya gamit ang kanyang mga paa. Ang sipa ay nagpapadala sa umaatake sa sahig. Sa pagtingin sa tao, ito ay isang babae na ang kanyang kaliwang kamay ay pinutol, at walang indikasyon ng isang chip. Dinala ni Ryuta si Hamiko sa walang malay na babae.
Dahan-dahan siyang namulat at sa sandaling bumagsak ang mga mata niya kay Ryuta, nagsimula siyang gamulong sa paligid. Inutusan ni Hamiko si Ryuta na umalis sa silid habang sinusubukan niyang pakalmayan siya. Nang matatag na ang babae, tinanong siya ni Hamiko. Binabalaan ng babae ang babae tungkol sa panganib ng mga lalaki sa paligid at na mas hangal na magtiwala sa isa. Pagkatapos ay inulit niya ang kanyang kwento. Ang babae pala ay isang manlalaro mula sa nakaraang laro na iniwan ng isang lalaking pinagkatiwalaan niya noon. Ang kanyang pangalan ay Shaki Murasaki at nagtrabaho siya bilang isang nurse sa isang ospital na kulang sa kawani. Isang araw, ginulo ng isang surgeon ang kanyang kaso ngunit dahil iginagalang siya ng nurse, binago niya ang data upang mailigtas ang kanyang reputasyon. Sa sandaling lumabas ang salita, inilagay niya ang buong sisi sa nurse. Napadpad siya sa isla kasama siya. Nagtulungan sila upang mangolekta ng mga chips. Gayunpaman, nang dumating ito sa ika-6 na chip, na nangangahulugan na ang isa sa kanila ay madaling makalabas sa isla, pinili ng surgeon ang kanyang sarili at pinasabog siya, ngunit pinutol lamang ng bomba ang kanyang kaliwang braso. Kinuha niya ang chip at umalis sakay ng helicopter nang hindi lumilingon. Binalaan ng nurse si Hamiko na manatiling alerto dahil kung pinagkakatiwalaan niya si Ryuta, dapat ay handa siyang masuri ang tiwala na iyon kapag nakarating na sila sa ika-6 na chip. Sinabi ni Hamiko kay Ryuta ang buong bagay, na iniiwan ang ika-6 na bahagi ng chip. Nagsimula siyang mag-isip ng optimistiko at nagmumungkahi na sa lahat ng BIM na taglay nila, madali nilang ma-hijack ang helicopter upang makatakas. Samantala, si Tyre ay walang iba kundi ang nasabing surgeon. Napadpad siya sa isla sa pangalawang pagkakataon. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang doktor na nagngangalang Date mula sa ospital ng Chiba. Iniisip ni Tyre na siya ay nalagyan ng benda dahil ginagawa ng lalaki ang kanyang tungkulin bilang isang doktor ngunit hindi niya alam na iniligtas siya ni Date para kunin ang kanyang chip. Sa sandaling iyon ay bumalik sina Hamiko at Ryuta at nahaharap sa pagdating ng isang bagong mukha. Napagtanto ni Date na hindi nag-iisa si Tyre. Mabilis siyang gumawa ng hindi nakakapinsalang Survivor Act, na sinasabi sa kanila na dumaan lang siya at ginampanan ang kanyang mga tungkulin sa doktor. Si Date ay kusang loob na hinahayaan silang suriin ang kanyang mga BIM na nangyari na ang remote control sort. Iniisip ni Ryuta na ayaw ng lalaki na pumatay ng sinumang manlalaro dahil hindi pa niya ginagamit ang alinman sa kanyang mga BIM ngunit ang totoo ay hindi pa siya nakatagpo ng sinuman sa loob ng 3 araw ng sunod-sunod. Ang batang lalaki ay walang kabuluhang sinabi sa kanya ang tungkol sa kanilang plano ng pagtakas sakay ng isang helicopter at sinabi sa kanya na nakakolekta na sila ng 3 chips. Nang marinig ang numero, mabilis na sumang-ayon si Date na tulungan silang makatakas mula sa isla. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Masahito Date. Nakita nila ang isang eroplanong naghuhulog ng mga supply ng pagkain at silang 3 ay nagmamadaling patungo dito. Habang tumatakbo sila, napiping sila ng ibang mga radar, na nagpapahiwatig na hinahabol din ng ibang mga manlalaro ang supply. Ibinabahagi ni Ryuta ang ideya ng pagping sa iba pang hindi kilalang mga manlalaro bawat ilang segundo upang takutin sila. Mukhang gumagana ngunit ang isa sa kanila, si Nobutaka Oda, ay hindi umaatres at nagsimulang tumakbo sa pantay na bilis sa tabi mismo ni Ryuta. Tumalon sila patungo sa briefcase ng supply ngunit tinatangay ito ng malakas na hangin. Ang lalaki ay hindi nagpapakita ng anumang mga palatandaan ng pag-atres pa rin. Napagtanto ni Ryuta na siya rin ang lalaking nakita niyang pinasabog ang isang babae para sa isang supply briefcase. Nakipagtambalan na si Hidemi sa kanya ngayon. Nakita niya si Hamiko at binato siya ng bomba. Lumalayo siya nang walang anumang pagsisisi o pagkakasala. Samantala, nahawakan ni Date ang briefcase ngunit napakalakas ng hangin at nagsimulang hilahin siya palayo. Binato ni Nobutaka ang isang gas BIM sa lalaki. Sumigaw si Ryuta na pabayaan na ito ng huli. Ikinabit niya ang kanyang timer BIM sa parachute strap. Pinasabog nito ang supply case, inihagis ito sa burol. Tumakbo si Ryuta at Nobutaka patungo dito. Gayunpaman, si Ryuta ang matagumpay na nakakuha nito. Samantala sa kagubatan, hindi makolekta ni Hidemi ang chip dahil sa kumakalat na gas. Nang sa tingin niya ay patay na si Hamiko, tumakbo ang dalaga patungo sa kanya nang wala sa oras, na ikinagulat niya. Inihayag ni Hamiko na siya ay nataranta sa huling sandali at itinapon ang BIM. Nanghihinayang siya na hindi ito ibinato sa kanya. Sinubukan ni Hamiko na takutin ang babae gamit ang kanyang BIM at stun gun ngunit hindi dito nabigla si Hidemi at handa siyang bugbugin ang kanyang mga kamao. Sa kabilang banda, hindi sumusuko si Nobutaka sa briefcase. Ang masaklap pa, napapalibutan si Ryuta ng 1,300 degrees Celsius oil splashing flame BIM na ibinato ng isa pang manlalaro na tinatawag na Tomoaki Iwakura. Nakipag-alyansa ang lalaki kay Kosuke. Tumakbo si Nobutaka sa apoy, sinipa si Ryuta, inagaw ang case at dumiretso sa tubig sa ibaba. Naiwang nakatulala si Ryuta, mabilis siyang natauhan at sumunod.
Bumalik sa kagubatan, tumalon si Hidemi kay Hamiko at ibinagsak siya sa lupa sa isang mahigpit na pagkakasakal. Lumaban si Hamiko, hindi sigurado kung bakit. Ang imahe ni Ryuta ay kumikislap, kahit na sinusubukan niyang tanggihan na wala itong anumang kahulugan para sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang pagpapasya ay hindi gumuho. Matagumpay na natapon ni Hamiko si Hidemi, na naging dahilan upang matamaan ng babae ang isang puno ng kahoy. Isang bomba ang ibinato sa kanila at pareho silang tumalon. Si Date ang may pananagutan dito. Sa kanyang pagkabigo, buhay si Hamiko. Mabilis siyang kumilos, nagkukunwaring nag-aalala sa kanya. Nakikita ni Hamiko ang kanyang maliit na pagganap ngunit nagkunwari kung hindi, natatakot na siya ay mapatay. Ang tanging taong lubos niyang mapagkakatiwalaan ay si Ryuta. Sa pagsasalita tungkol sa kanya, nakalabas siya sa tubig ngunit wala siyang makitang anumang senyales ni Nobutaka. Sa sandaling iyon ay lumabas si Tomoaki mula sa kagubatan, kinakausap ang kanyang sarili tungkol sa kung paano naging hangal si Kosuke sa pag-iisip na ang mga lalaki ay nasa baybayin. Hindi pa siya tapos sa pag-iisip na iyon nang makita niya ang briefcase. Masaya siyang pumunta dito at sa sandaling yumuko siya para kunin ito, isang putok ang naganap. Lumalabas, niloko siya ni Nobutaka sa parehong paraan na niloko niya ang babae. Kinuha ni Nobutaka ang kanyang chip at ang kanyang beans bag. Lalakad na sana siya sa kanyang masayang paraan ngunit sumigaw si Ryuta mula sa likuran upang huminto at pinagbantaan siya ng isang cracker BIM na sinasabi sa kanya na ihulog ang kanyang mga gamit. Sumunod ang lalaki. Ibinaba niya ang lahat sa buhangin, kabilang ang kanyang mga chips at dahan-daang lumayo. Naguguluhan si Ryuta sa pagsunod ng lalaki. Sigurado siyang may hindi tama. Ang isip ni Ryuta ay napupunta sa isang booby trap, iniisip na si Nobutaka ay malamang na may isang remote control na uri ng BIM ngunit ang mga kamay ng huli ay walang laman. Dahan-daang gumalaw si Ryuta patungo sa mga bagay at sa sandaling yumuko siya, pinindot ni Nobutaka ang blast button. Tama si Ryuta, may remote control beams ang lalaki pero hawak nito ang controller sa bibig. Nagping si Nobutaka sa lugar, tiyak na nanalo siya ngunit sa kanyang pagtataka, nagpakita ang bata sa kanyang radar, buhay pa. Napabuntong hininga ang mga tauhan sa likod ng kumpanya habang pinapanood ang eksena. Sino ang mananalo sa laro dahil ang pagsasama-sama ng kanilang chip ay maaaring magbigay daan sa isa sa kanila na umalis sa isla. Ipinaliwanag ni Takanohashi na nakaligtas si Ryuta dahil lahat sila ay pinapanood ito mula sa punto de vista ni Nobutaka na ang ibig sabihin ay makikita lamang nila hanggat kaya ng lalaki mula sa kanyang peripheral vision. Gayunpaman, alam na ni Ryuta na ito ay isang bitag at hindi man lang nakalapit dito, kahit na tila ganoon iyon kay Nobutaka. Ang huli ay kumuha ng isa pang BIM mula sa malata na kamay ni Tomoaki. Nagsimula nang tumakbo si Ryuta patungo sa karagatan. Ibinato ito ni Nobutaka sa kanya, nagalit sa katotohanang hindi siya lumalaban ngunit ang katotohanan ng bagay ay nakita niya mismo ang pag-atake ng mahabang buhok na lalaki. Matagumpay na nailigtas ni Ryuta ang kanyang sarili mula sa pagsabog sa pamamagitan ng pagsisid sa tubig. Habang lumalabas siya patungo sa dalampasigan, nakilala siya ni Nobutaka mula sa isang lugar ngunit hindi siya nagbigay ng anumang impormasyon at lumakad palayo, na iniwan siyang naguguluhan. Noon lang narinig ni Ryuta si Kosuke na parang baliw na tumatawa, pinupuri siya dahil sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Tumakas siya dala ang BIM bag ni Ryuta, bagamat sa una ito ay pag-aari ng bata. Si Ryuta ay wala nang natitirang enerhiya sa kanya at bumagsak sa buhangin. Dumating sina Hamiko at Date sa tamang oras. Ang huli ay nagpapakita ng peking pag-aalala habang si Hamiko ay itinapon ang sarili sa kanya, tunay na nag-aalala. Nahihiya siya at sinabi sa kanya na basang-basa ang kanyang damit at hindi pa siya naliligo. Samantala, walang utang na loob na nagreklamo si Hidemi tungkol sa pagkain na ibinabahagi ni Nobutaka sa kanya pagkatapos ng lahat ng paghihirap na kanyang pinagdaanan. Ang tatlo pa ay nakabalik na sa gusali. Iniisip pa rin ni Ryuta ang pamilyar na boses ng lalaki. Ang gamer ay patuloy na nag-iisip hanggang sa maalala niya ang isang tao mula sa kanyang high school na ang mukha ay tugma sa kanyang aka Nobutaka Oda. Siya ay isang sikat na bata at mahusay sa lahat ng bagay hindi katulad ni Ryuta, kahit na nakausap pa rin niya si Ryuta na halos walang tao sa paaralan, marahil dahil pareho silang may mga single mother. Sa wakas ay nagbukas na sa kanya si Ryuta, sa paraang inakala niyang si Nobutaka. Pagkatapos isang araw, sinabi sa kanya ni Ryuta ang tungkol sa crush niya sa isang girl na nagngangalang Aiko. Si Nobutaka, kahit alam niyang may gusto sa kanya si Ryuta, ay nakipag-ugnay sa kanya. Ipinagtapat niya ito kay Ryuta at nakita ng huli ang pula. Naaalala niya ang pagsuntok sa kanya sa rooftop hanggang sa dumating ang mga tao at nakialam. Pareho silang nasuspinda at nahinto si Nobutaka sa pag-aaral. May chismis na nagsimula siya ng sarili niyang club at naging host. Nais ni Ryuta na humingi siya ng paliwanag sa kanya.
Natapos si Ryuta na gumawa ng makeshift curry mula sa kaunting supply ng pagkain na natitira sa briefcase ni Date na halatang pinagsisihan ng lalaki na ibahagi, hindi niya maintindihan kung bakit siya sumali sa kanila. Sinabi niya kay Ryuta na kailangan nilang makakuha ng mas maraming pagkain bukas. Karaniwan niyang naririnig ang tunog ng eroplano sa tanghali. Sumang-ayon si Ryuta kahit na si Hamiko ay patuloy na sumimangot. Sinubukan ng bata na pakainin si Tyring ngunit wala siyang gana dito. Sinusuri ni Date ang kanyang pulso at ipinaalam sa kanila na kailangan nilang kumuha ng serum para sa kamandag na kumakalat sa katawan ni Tyring kung hindi ay maaari siyang mamatay mula rito. Hiniling ni Hamiko kay Ryuta na makipag-usap sa kanya. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa pagpapalam sa kanya ni Murasaki tungkol sa ilang gamot sa gusaling iyon. Gusto ni Ryuta na isama si Date sa kanila dahil siya ay isang doktor at maaaring makilala ang mga gamot. Nagpaplano si Date na tanggalin sila kapag bumalik si Ryuta na may dalang balita. Umalis sila para kumuha ng gamot, naiwan na naman ang kawawang Tyre. Sa daan, hinarap ni Ryuta si Hamiko tungkol sa kanyang pagkamuhi kay Date. Para sa kanya ang doktor ay mukhang isang mabuting tao. Binabalaan siya ni Hamiko tungkol sa lahat ng ito ay isang acting. Hindi pa rin niya maalis sa kanyang isipan ang imahe ng paghagis nito ng bomba sa kanya at kay Hidemi. Sigurado siya na gusto niyang patayin silang dalawa at hindi siya mapagkakatiwalaan kahit kaunti. Sinusubukang ipaalala ni Ryuta sa kanya na hindi ginamit ng lalaki ang alinman sa kanyang mga BIM at nakipagbahagi sa kanila ng mahalagang pagkain. Narating nila ang pasukan at nagsimulang magbulungan kung paano nila kailangang panatilihing sikreto ang pagkakaroon ni Murasaki. Nagsimula silang maghinala ni Date ngunit nagsinungaling si Hamiko tungkol sa pagkakatisod sa ilang gamot nang mawala siya sa gusali. Nagpasya sila sa paghahati upang gawing mas madali ang paghahanap. Naaalala ni Date ang kalituhan ng mga pasilyo ng gusali mula sa kanyang nakaraang laban. Naghagis siya ng ilang bote, alam na malamang na expired na ang mga ito o wala ng silbi. Nahanap siya ni Ryuta doon. Tinanong siya ni Date kung wala silang tiwala sa kanya, gini-guilt trip siya, na sinasabi sa kanya na para mabuhay, kailangan niyang magtiwala sa mga tao. Ibinigay niya kay Ryuta ang briefcase at nagsimulang maglakad palabas ng kwarto. Bago umalis, piniping ni Ryuta si Hamiko ngunit napansin niyang tumatakbo ito patungo sa kanila. Inilabas niya ang kanyang ulo sa malapit na bintana at nagmamadaling sinabihan si Ryuta na ihulog ang briefcase. Naguluhan ang bata sa kanyang pahayag. Naiwang gulat na gulat si Date sa kung paano niya ito nalaman. Sumigaw si Hamiko na may itinanim na bomba sa case. Sa sandaling matapos niya ang kanyang pangungusap ay sumabog ang briefcase. Si Date ay lumalakad sa usok na may pagkukunwari na nagpahayag na sinadya niyang patayin silang dalawa gamit ang BIM, ngunit wala siyang ideya na malalaman nito ang kanyang panlilinlang sa simula pa lang. Gayunpaman, kailangan lang niyang palayasin siya. Isasabog na sana niya ang kanyang bomba patungo sa kanya ngunit naputol siya ng pag-atake sa kanya ni Murasaki mula sa likod gamit ang kanyang karit. 10 minuto bago nahanap ni Hamiko si Murasaki at sinabi sa kanya ang tungkol sa pinsala ni Tyre. Sa kasamaang palad ay walang anumang gamot para sa lunas ng lason ngunit itinuro ni Murasaki si Hamiko patungo sa isang silid kung saan makakahanap siya ng mga antibiotic at pangpawala ng sakit. Sinabi sa kanya ni Hamiko ang tungkol sa hindi pagtitiwala sa isa sa mga lalaki mula sa kanyang grupo, na itinuro si Date sa bintana. Ang lalaki ay abala sa paglalagay ng mga random na bote sa malita. Agad siyang nakilala ni Murasaki at nang makita niyang iniaabot niya ang briefcase kay Ryuta, sigurado siyang nagtanim ng bomba ang Date na yon. Sa sandaling ipinasa niya ang impormasyong iyon kay Hamiko, ang dalaga ay tumakbo, nag-alala para sa buhay ni Ryuta. Bumalik sa kasalukuyan. Ipinapaalam sa kanila ni Date na nag-install siya ng mga BIM sa buong gusali. Ang isa ay sumabog ilang dipa ang layo sa kanila. Lumabas si Murasaki sa bintana. Sarkastikong pinuri siya ni Date dahil sa pagtatambal niya sa brasong na wala dahil sa kanya. Siya ay tumalikod sa pamamagitan ng pagtawa tungkol sa katotohanan na siya ay dumaong muli sa isla. Inihagis sa kanya ni Date ang BIM ni Ryuta ngunit sa halip ay ibinato niya sa kanya ang kay Hamiko. Kahit na ang batang babae ay buhay, na-activate niya ito para magamit ni Murasaki. Nagsisimula siyang tumakbo patungo sa kanya sa sandaling tumakbo ito palayo, lalo pa siyang inaakit hanggang sa maabot niya ang kabilang dulo ng pader. Nahulog siya sa kanyang panlilinlang muli at pinindot niya ang pindutan na nagpasabog ng bomba. Bumagsak si Murasaki sa lupa sa epekto, ang BIM ay dumulas sa kanyang kamay. Ngayon, si Hamiko na lang ang natitira. Plano niyang kitilin ang kanyang buhay sa susunod. Sa ganitong paraan magkakaroon siya ng 2 pang chips. Ang mga bata ay mayroon ng 3 chips at sa pamamagitan ng pagpatay kay Tyre, makakakuha siya ng 6. Nagsimulang umiyak si Hamiko tungkol sa hindi pag-amin kay Ryuta tungkol sa kanyang pagkakakilanlan.
Naglalakad si Date patungo sa babaeng may BIM ni Ryuta ngunit nang ihagis niya ito sa kanya ay hindi ito sumabog. Nalilito, ginagamit niya ang kanyang radar kung sakali. Sa kanyang takot, si Ryuta ay naglalakad patungo sa kanila sa pamamagitan ng mga durog na bato, na buhay pa. Hinihingi ni Date kung paano siya nakaligtas sa pagsabog. Isang flashback sa 5 minuto bago ipakita ang pagsabog. Itinapon ni Ryuta ang kanyang BIM bag nang ipaalam sa kanya ni Hamiko ang tungkol sa bomba. Tumakbo si Date palabas ng silid kaya hindi niya nakitang itinapon ni Ryuta ang briefcase sa kabilang dulo ng silid at tumalon sa siwang para sa isang hagdan. Nangyari ang pagsabog pagkatapos. Sa kasalukuyang panahon, ipinaalam sa kanila ni Ryuta na ang kanyang dating walang muwang na sarili ay patay na ngayon. Hindi niya hahayaang gumamit si Date ng isa pang BIM bukod sa uri ng remote control na itinanim na ng lalaki sa buong gusali, na naging dahilan upang hindi siya armado. Binyantaan siya ni Ryuta na sumuko kung hindi ay gagamitin niya ang kanyang cracker BIM sa lalaki. Si Date ay umikot at nagsimulang tumakbo. Hinihikayat niya si Ryuta sa isa sa mga silid kung saan siya nagtanim ng bomba sa harap mismo ng mga paa ni Ryuta, na nakatago sa ilalim ng ilang tabla. Ina-activate niya ito ngunit naririnig niya ang tunog nito mula sa kanyang likuran. Ipinaalam sa kanya ni Ryuta na nagbago na siya ng pwesto ng si Date ay abala sa pagtakbo sa paghabol kay Hamiko. Sumabog ang bomba, nasugatan si Date. Tinanong ni Hamiko si Ryuta kung ano ang kanilang gagawin ngayon. Naunawaan ni Ryuta ang katotohanan na gusto ng lalaki na patayin sila sa simula pa lang at ang tanging interes niya ay ang kanilang mga chips. Tinawag sila ni Murasaki mula sa likuran, sinabi sa kanila na haharapin niya ang lalaki. Buhay pa rin ang babae kahit na bumagsak na. Dinadala niya ang kanyang karit sa kanyang lalamunan. Binigyan siya nito ng nakakaawa na tingin na ikinagalit niya at the same time. Ibinaba ni Murasaki ang kanyang karit ngunit tumama ito sa lupa sa tabi niya. Iniisip niya kung napatawad na siya nito ngunit galit niyang pinaalalahanan siya na may bahid ng luha sa mukha na hinding-hindi mangyayari iyon. Dahan-dahan siyang yamakap sa kanya at iniiyak ang kanyang puso. Pagkatapos, naligo si Hamiko habang nagbabantay si Ryuta sa sinumang nanghihimasok. Ibinahagi niya ang katotohanan na hindi niya maintindihan kung bakit pinili ni Murasaki na alagaan ang lalaking gumawa sa kanya ng marumi sa nakaraang laro ng kaligtasan. Iniisip ni Hamiko na baka maintindihan niya ang babae, konti na lang. Sa ngayon ay gusto niyang dalhin ang gamot kay Tyrus sa lalong madaling panahon. Iminumungkahi ni Ryuta na kunin nila ang mga chips mula sa mga patay na katawan sa daan na magiging 6 na chips. Pagkatapos ay maaari nilang tawagan ang helicopter at sabay na tumakas dito. Ang duo ay nagtatakda ng may pag-asa sa kanilang mga puso ngunit pagdating, walang mga chips. Nawawala rin ang chip ni Mitsuo. Naalala ni Hamiko ang hindi magandang serye ng mga pangyayari na humantong sa pagkamatay ng lalaki ngunit ipinaalala ni Ryuta sa kanya na kinuha niya ang buhay ng lalaki bilang pagtatanggol sa sarili. Habang naglalakad pabalik kay Tyra, naalala ni Ryuta ang katotohanan na ang una lang ang nakakaalam tungkol sa mga katawan na iyon, marahil ay kinuha niya ang mga chips na iyon ngunit sinubukan ni Ryuta na huwag maghinala sa matanda. Nang makarating sila sa abandonadong gusali, nakarinig sila ng hagong. Sa isang malapit na pakikinig, napagtanto ni Ryuta na isa itong homang BIM at si Tyra ang nagtataglay nito. Ang BIM ay nagsimulang lumapit sa kanila. Paulit-ulit na napag-iiwanan, gumugulo sa isip ni Tyra, lalo na pagkatapos ng kanyang pinsala. This time, mag-hallucinate na siya. Paulit-ulit niyang naririnig ang pagtawag sa kanya ng kanyang anak. Pumunta si Tyra sa hagdan, at nakita niya ang kanyang anak na si Yuzuhiko na nakatayo sa lupa, na sinasabi sa kanyang ama na namimiss niya ito. Nagdadalamati si Tyra tungkol sa kawalan ng sapat na chips upang makabalik sa kanya ngunit pagkatapos ay nakita niya ang pagpapakita ng kanyang asawa sa tabi ng kanyang anak. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang magbilang muli. Inilabas ni Tyra ang 2 chips ngunit pagkatapos ay naalala niya ang 3 chips na mayroon si Ryuta. Dahil dito, 5 at sa pagkamatay ng mga kabataan, ang kabuoang bilang ay magiging 7, na nagbibigay sa kanya ng pass para makalabas sa isla. Nawawala ang operations ng kanyang pamilya ngunit nagpasya siyang kitilin ang buhay ng duo na babalik para sa kanya. Nang makarating sila sa abandonadong gusali, nakarinig sila ng hagong. Sa isang malapit na pakikinig, napagtanto ni Ryuta na ito ay isang homang BIM na nakalock sa kanya. Nagsisimula siyang tumakbo ng paikot hanggang sa madulas siya sa ilang bakal na baras. Kumuha siya ng isa at tinamaan ang BIM dito. Alam ni Ryuta na si Tyra ang may hawak ng ganitong uri ng BIM. Sigaw niya para sa lalaki ngunit inalertuhan siya ni Hamiko tungkol sa susunod na BIM na nakalock sa kanya. Tinamaan ito ni Ryuta ngunit sumabog pa rin ito malapit sa kanya, na nasugatan ang kanyang binti. Sumigaw si Hamiko sa lalaki na tumigil sa paglalaro ng kakilakilabot na larong ito. Naalala niya ang mga salita ni Murasaki. Susuriin sila kapag nakarating na sa ika-6 na chip.
Nagsisimula siyang magtaka kung ipinagkanulo sila ni Tyre para sa mga chips. Patuloy na nagpiping si Ryuta ngunit hindi nakatanggap ng anumang tugon mula sa nakatatandang lalaki. Naalala niya kung paano minsan sinabi sa kanya ni Tyre na natatakot siyang iwan ni Ryuta. Sinisisi ng bata ang sarili sa pagpaparamdam sa kanya ng labis na pagkabalisa hanggang sa puntong nawala na ito sa lalaki. Pakiramdam niya ay ginawa niya kay Tyre ang ginawa ng kanyang ama sa kanya, hindi pinansin si Ryuta at ang kanyang ina, binigay ang lahat ng kanyang oras sa kanyang trabaho. Pagkatapos ay naalala niya kung paano siya nag-asawang muli nang hindi man lang isinasaalang-alang ang pagtatanong sa kanya. Nagigilty si Ryuta dahil hindi man lang niya iniisip kung ano ang nararamdaman ni Tyre sa tuwing iniiwan siya ni Ryuta. Ang ikatlong pag-uwi ng BIM ay nagsisimulang gumawa ng paraan patungo sa kanila. Nagmamasid si Tyre mula sa likod ng mga palumpong. Sa halip na tumakas, tumayo si Hamiko sa harap ni Ryuta at hinawakan ang BIM sa kanyang mga kamay. Na-deactivate niya ito at nanindigan, pinoprotektahan si Ryuta mula sa pagiging target. Isang flashback mula sa laro ang sumagi sa kanyang isipan. Siya ay pinrotektahan siya sa parehong paraan sa panahon ng virtual na laro. Sa pagkakataong ito ay sigurado siyang siya ang Hamiko. Hindi umaatras si Tyre hanggang sa pareho silang patay. Siya ay naglunsad ng isa pang BIM patungo sa kanila. Tumayo si Hamiko sa harapan nito, iniisip na nakalak pa rin ito kay Ryuta ngunit mabilis na nakahabol dahil bakit sasayangin ni Tyre ang kanyang mga BIM. Siyempre hindi niya gagawin. Masyadong matalino ang matanda para doon. Ibig sabihin, si Hamiko ang susunod na target. Nagawa ni Ryuta na tumalo ng sapat para makuha ang BIM na papalapit sa kanya at i-deactivate ito. Naiwang nakatulala si Tyre sa aksyon ni Ryuta. Nagsisimula siyang tumakbo palayo. Ang pagping ni Ryuta ay lalo siyang nababalisa, natatakot na tiyak na mamamatay siya sa pagkakataong ito. Ang nakababata ay sumigaw para sa lalaki na bumalik na nakatalikod sa kanya. Kinuha ni Tyre ang huling BIM na may layuning patayin sila ngunit pagkatapos ay narinig niya si Ryuta na gustong humingi ng tawad at ipahayag ang kanyang pagnanais na umuwi kasama niya. Bahagyang bumaba ang bantay ni Tyre. Gayunpaman, nang mukhang magbabago na ang isip niya, napapalibutan siya ng mga dambuhalang butiki. Agad niyang naisip na karma na ito sa sinubukan niyang gawin sa mga kabataan ngunit ang palusot niya ay gusto lang niyang makasama ang kanyang pamilya. Nilock ni Tyre ang huling homang BIM sa kanyang sarili at nagpakamatay. Naririnig nila ang pagsabog ngunit wala na siya nang matagpuan siya. Nagluluksa si Ryuta sa kanyang pagkawala, lalo na dahil hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na humingi ng tawad sa matanda sa pag-iwan sa kanya. Sumapit na ang gabi, samilong na naman sila sa abandonadong gusaling iyon. Itinanong ni Hamiko kung nais ni Tyre na ipagkanulo sila tulad ng ginawa ni Date. Hindi pumayag si Ryuta. Ang tingin niya sa kanya ay isang normal na ordinaryong tao at sinisisi ang kanyang sarili sa pagkamatay ni Tyre. Naglabas si Hamiko ng 3 chips. Ang isa ay kay Tyre at ang dalawa ay kinuha niya ng palihim. Gusto niyang umalis si Ryuta nang wala siya. Handa si Hamiko na isakripisyo ang sarili para makatakas siya sa isla dahil sa kanya ay wala nang saysay ang pagbabalik. Iniisip niya kung paano si Ryuta ang nagniningning na liwanag sa kanyang mapurol na mundo. Ang kanilang mga puso ay konektado kahit na sila ay magkalayo. Matapos itapon sa islang ito, nailigtas niya ito ng maraming beses at naging pag-asa niya para mabuhay. Taos-puso niyang sinabi sa kanya na mas gusto niyang mabuhay siya. Nasasaktan si Ryuta nang narinig niyang sinabi niya ito. Galit niyang itinanong kung ito ba ang klase ng tao sa tingin niya. Isinakripisyo siya para makatakas sa isla. Malinaw niyang sinabi na hinding-hindi niya ito pababayaan, kahit sa totoo, o sa virtual na mundo. Ipinagtapat niya na napagtanto niya na siya ang parehong Hamiko mula sa virtual na laro. Pinagdikit nila ang kanilang mga kamay, ang kanilang mga daliri ay magkakaugnay habang sila ay naghahalikan. Bago maalis ang mga hita, huminto si Ryuta, habang kinukuha ang takot na frame ni Hamiko. Inaaliw niya ito sa pagsasabing gusto niyang makaalis sa impyernong ito para opisyal na makipag-date sa kanya. Nakahinga si Hamiko sa narinig. Bumalik sa Tokyo, isang koponan ang ipinapadala sa isla dahil sa ilang teknikal na kahirapan. Samantala, lahat ng naroon, na nakatagpo ni Ryuta sa ngayon, ay bumuo ng isang alyansa, naghihintay para sa kung ano pa ang nakalaan sa kanila ng isla. Salamat sa panunood. See you sa susunod na video.